Alright, good day once again mga kapatid. Welcome po muli. Welcome sa ating channel, Eric Ambaking. Alright, for this video mga kapatid, ito po, andito ulit tayo sa ating munting pabuhan. At ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung paano po magpakain ng balat ng pinya. Yan, skin of pineapple. At ipapakain po natin ito, kumbaga ipanghalo natin sa pagkain ng ating ilang pabo. At ito po, samahan nyo po ako. Here we go, let's go! Ito po tayo magpakain sa ating ilang pabo. Ang update po sa ating kulungan ngayon ay dito, puno po itong ating isang kulungan ng mga sisiw. Yan, manok at ilang pabo. Ayan po sila. At kailangan ko na po itong ilipat sa isang kulungan. Siguro doon natin ito ilalagay. Yun, bikan kasi yun. At yung nandoon sa ating bahay, puno rin yung ating kulungan doon. At itong naging mga, yung ating ilang manok ay ibababa na natin ito sa ating range. At paging dito may mga manok pa. At doon may mga manok pa rin doon sa ating isolation kids. May ilang pabo po dyan. Yung isa, bulag po itong isang pabo. Ito mga kapatid, itong pabo na ito ay yung dalawang mata niya talaga ang bulag. Ayan, at talagang nag-survive naman kasi may kasama po siyang manok. Kanya po natutuntun yung kanyang pagkain. Nakikita nyo yan. Wala na po yung isang mata. Yan. Tapos kabila, wala na rin. Natakpan na rin. Isa po yan sa experiment na aking ginawa. Sinubukan ko pong hindi gamutin. Ngunit ang nangyari, lumabas po yung dalawang mata. Lumabas po yung isang mata. Bumukol po. At mataba po yan. Kahit ganyan lang yan, mataba po yan kasi malakas kumain kahit hindi niya nakikita. Kinakapa niya lang ang kanyang pagkain. At dito may ilang manok rin na atin ang kailangang ilipat. Yan pa. At ito. At dito may isang pabo rin na aking inaisolate muna. Kasi po mahina po siya at hindi masyadong kumain kaya inaisolate ko muna. At dito, itong isa naman naka-recover na rin. Dati hindi po ito malakas kumain. Kumbaga parang dinididma lamang yung pagkain na aking ibinibigay. Ngunit ngayon naka-recover na po. Tapos itong isang manok, bali po ang paa nito. Kung nakikita nyo po, yun. Nabali po yun kasi naipit sa ating isang kulungan. At ngayon naka-recover naman. So ito po yung ating nasa range. Yun po yung ating mga pabo. At sa kulungan na ito, mayroon ding manok dito. Yan, manok. Ayan, may pagtipang manok. At dito rin, may mga sisiw ng manok dito. Yan. At kailangan na natin itong ilagay sa isa nating brooder pin. Itong malapit sa aming paggawaan ng pambot. Nagsisimula namang sumikip sa ating kulungan yung manok at pabo. Ayan, idinugtong ko na lamang po yung dalawang kwarto ng ating kulungan. Nang sa ganun ay magkasya po sila. Tingnan nyo, yan. May laman po dyan at dito sila yan, dito, yan. Hindi na po maluwang kasi lumalaki na po yung ating mga manok at pabo. Kailangan na natin rin itong ilipat doon sa ating range. At ang isa pa nating brooder pin, yung mga nasa 2 linggo o isang buwan, patungo sa isang buwan. Ito naman mga manok at may naibenta na akong ilang sisiw dito. Kaya ito na lang ang natira. Ayan. Andito naman sa itaas yung pinakabata natin ng mga pabo. Yan, puno rin. Manok at saka pabo. At itong isa, malaki ito ng kaunti kasi ihid ito sa doon sa yung nauna. At may ilang pabo rin at manok, bagong pisa. Ayan, wala nang tubig.
At yung ipinakita ko sa inyo ng mga sisiw mga kapatid mula noong andoon sa ating range kasama ang mga malalaking pabo, yung nasa maliliit na kulungan, hindi ko po yung ginamitan ng ilaw mula pagkapisa hanggang sa ngayon. Maging ito, hindi ko po ginamitan ng ilaw, ngunit ang nangyari lang, kung nakikita nyo po yung gilid ng ating styrofoam, ayan, kapag hindi ako agad nakabigay ng kanilang pagkain, yun ang kanilang kinakain, kaya't butas na po. Maganda po sa ating pagpapalaki ng sisiw na hindi po tayo gagamit ng ilaw. Ngunit kung kayo po, pag gagamit kayo kagaya nito ng styrofoam, dikitan nyo na lang po ng adhesive o scotch tape yung gilid. Kagaya nito, bago nyo gamitin, kung may luma kayong styrofoam, lagyan nyo na lang ng scotch tape nang sa ganun ay hindi po nila maukit. Kasi kanila pong inuukit at kinakain. At nakakasave naman tayo ng kaunti ng feeds kasi styrofoam ang kanilang kinakain. Ngunit ayun nga, nagkabukas. At ang ginagawa ko lang paggabi para hindi sila lamigin, itong damit na nilalagay ko dati, itong takip ang aking nilalagay dito sa ibabaw. Nagtitira na lang ako ng kaunting singaw nang sa ganun ay makapasok pa rin yung hangin para makahinga yung ating mga sisiw sa loob. Ngunit kagaya nito na nabutas na yung gilid, ang aking ginawa, yung takip ang aking itinakip sa gilid. At pagkagabi, nilalagyan ko na lang ng damit kagaya nito. Yan. Tapos ganyan. Yan. Ganyan lang. Nag-iwan lang ako ng kaunting singaw para makadaan yung hangin. Pag araw naman, pag umaga, para mainitan sila, inaalis ko itong takip. Ayan. Ganyang prinsipyo lang po. At pag gabi naman, pag tatakpan niyo ito, lalo na yung unang araw pa lang ng ating sisiw, ialis niyo po yung kanilang lagayan ng tubig kasi posible pong may malumos at mabasa. Ibalik niyo na lang kinaumagahan. Ito para sa nag-aalaga ng pabo. Tapos yung balat, yan ang ating sa pabo. Ngunit ito, hindi ito matamis. Itong isa, ito. Kasi para itong kusang na hinog, kumbaga naahat. Bigay natin yan mamaya sa pabo. Ito, matamis ito kasi malaki ito. Yan. Para ito sa nag-aalaga ng pabo. Itong kanyang gusok o suoy, ito, bibigay natin ito mamaya sa pabo. Ayan, ito para sa atin. Ayan, masarap yan. Ito, susubukan natin, baka ibigay lang natin ito sa pabo. Uy, matamis rin pala, oh. Hinog na hinog, kaya para sa atin rin ang laman ito. Yung balat lang talagang sa pabo. So, kung nakikita nyo mga batid, yung pag balat ko ng pinya ay makapal po ang nasa balat kasi bibigay natin yan sa pabo. At itong nasa gitna, yung kanyang laman talaga, ito ang para sa atin. Yan o. Yan, wala po yung mata. Kumbaga, ang mata, ipapakain natin yun sa ating alagang pabo. Yan, sarap na sarap tayo nito mamaya. Sarap na sarap ako nito mamaya. Kayo, hanggang tingin lang muna kayo ha. Yan. Ito ang ating para sa pabo. Yung mga kapatid, yan. Ito po yung para sa atin. Yung laman ng pinya. At yung mga balat,
Yan ang para sa ating alagang pabo. Kung nakikita nyo, mas marami po yung balat kaysa sa laman. Kasi sinadya nating kapalan ang pagkuha para may matira ring tamis sa ating alagang pabo. So ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano po ang pagpapakain nito sa ating mga alagang pabo. So kung nakikita nyo mga kapatid, ang paghiwa ko po, yan, pa-slanting po, pa-slant. Kumbaga, parang maliit po, hindi kagaya nung primerong hiwa, kagaya nito, malapad kasi primerong hiwa. Pag pangalawa na ito, paliit po, para nang sa ganun, pag hihiwain natin, pag ganun lang po, madali na. Kumbaga, diretsong hiwa na lang, hindi na muna hahatiin. Ayan, kaya na yang ipasok sa bunganga ng ating Pakaulas pabo? Oo. Kanindot pangaos pabo Panit ang unod tos tagiya. Oh, nada. Kagaya nito, malapad ng konti mga kapatid kasi ito po yung pinakaunang hiwa natin. Hahatiin muna natin ito. Dapat mga ganito, tapos ayan, diretso lang. At ang kagandahan nito, kapag in kaso malaki kagaya nito, kaya nila yang hiwain sa kanilang bibig yan. Ito po yung subok o suoy. Anong tawag ng, kung anong term sa inyong lugar, yung pinakagitna ng pinya. Ito po yun, yan. Sarap na sarap ang ating alaga niyan. Yan na po yung nahiwa natin na balat ng pinya. Yan, sarap na po sila nito ngayon, mamaya mga kapatid. Nakikita nyo po yung hiwa natin at yung hiniwa naman natin na kangkong. Yan. Mahigit sa kalahati yung sa kabila at dito sa kulay blue nasa kalahati kasi ito para po ito doon sa mga hindi masyadong malaking pabo, kaya konting kangkong lang muna at doon sa maramihan na talaga yan ang kangkong at saka pinya mamaya. At yan, hahaluan ko rin yan. Let's go. At para po sa kalaman yung mga kapatid, ito hinahaluan ko po ito ng tubig. Yung saktong basa lang po ng ating panghalo dito. Yan, yung dalawa na yan. Haluan ko yan ng tubig. At ang tubig niyan ay nasa saktong basa lang. Kasi dadagdagan pa natin yan mamaya ng bagaso at kaunting feeds. Para pangpasarap naman sa kanilang pagkain. Ayan, tapos dito sa kabila. Ako ka na. So, ayun na po mga kapatid, naipakita ko na po sa inyo ang patungkol po sa pagpapakain natin ng balat ng pinya. At ngayon, nag-change attire na tayo kasi ipagpapatuloy pa rin namin ang paggawa ng fiberglass na pambot. Ongoing pa po kasi, kaya ito ang attire natin kasi dipinsa sa hindi masyadong matamaan tayo ng kati ng fiberglass kasi napakakati po ng fiberglass. At bago po pala natin tapusin ang vlog na ito, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout po kay Kaablam the Fisher Folk. Shoutout rin kay Jeep Striker Vlog. Shoutout rin kay Bohol Niti Farm. Shoutout rin kay former OFW sa KSE. Shoutout rin kay Jeric Villanueva. Shoutout rin kay Pierre Bautista Hernandez. Shoutout rin kay Bronze Fishing TV. Shoutout rin kay Jennifer Dulay Official. Shoutout rin kay Brian Farm and Pits. Shoutout po sa inyong lahat mga kapatid at ingat po kayong lagi. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa gustong magpa-shoutout, just comment down below na lang nang sa ganun ay sa next vlog ay may shoutout ko po kayo.
So hanggang dito na lang mga kapatid kasi ipagpapatuloy pa namin ang paggawa ng fiberglass na pambot. At sa mga bago pala at ngayon lang nagawi sa aking channel, sana mga kapatid huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify ka po ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. Lagi niyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you to my next vlog. Bye bye!